Okay guys, good morning, good morning. Kumusta po kayong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin is ano yung mga klase ng breed na magandang alagaan sa ating mga RTL farm. No? So pagkatapos lang ng ating maikling intro, pag-uusapan natin yan, kaya huwag kayong aalis. Hi guys! Welcome back. Ayan, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. This is Anthony, ang palagyan nyo nakakasama dito sa ating mga video dito sa ating channel. So, dito sa channel natin ay pinag-uusapan natin yung mga simpleng experience natin sa pag-aalaga natin ng RTL chicken at yung mga natututunan natin, sinishare natin dito para dun sa iba na gustong matuto at gusto ding magsimula ng ganitong klaseng negosyo. RTL business is a good business, guys. Basta pag-aaralan mo lang, basta ikaw ay willing lang na matuto at meron kang inclination sa pag-aalaga ng mga manok. So guys, hindi masyadong mahirap, madali lang at hindi to, kumbaga ito ay kumikitang kabuhayan kasi last time I checked yung prices ngayon, medyo tumataas na siya. Sa market medyo mahal na yung mga itlog. So the last time I checked, ang pinakang mura is 195 yung piwi diyan sa mga market natin sa Pilipinas. At like I said, lagi kong sinasabi, ang itlog ay araw-araw na pangangailangan yan ng mga kababayan natin. Kaya napakaganda ng ating ganitong negosyo kung ito ang ating sisimulang business. Hindi masyado maliit ang puhunan, medyo malaki ang puhunan, pero maganda din ang return. So madaling mabawi din yung iyong puhunan. Within one cycle, mababawi mong iyong puhunan, may tubo ka pa, at pwede mong pagulungin yung iyong yung puhunan at saka tubo kung gusto mong upscale o gusto mong mag-expand ng iyong poultry. So ako guys, sa lahat ng mga sumusubaybay sa Facebook page ko at saka dito sa YouTube channel, meron tayong additional na 600 heads ngayong kahapon. Actually kahapon dumating yung ating mga manok na 600 heads. Nagdagdag tayo ng 600 Loman white, no? So iba-iba kasi yung mga breed ng chicken na pwede natin gamitin sa pag-aalaga natin ng mga RTL chicken, no? So, yun yung pag-uusapan natin, bakit decal white, bakit Loman white, bakit decal brown, bakit Loman brown, at saka yung iba pang mga breed ng chicken. Ano yung mga dapat natin o ano yung mga magagandang klase ng breed ng manok na dapat inaalagaan natin, no? So, ngayong gabing ito, ngayong araw na to, ngayong umaga na to, so nasaan ka man sa mundo, ang pag-uusapan natin is yung mga breed na to at bakit napakagandang alagaan itong mga to. So, ito yung mga popular laying breed ng mga RTL chicken. So, unahin natin yung decalb, no? So, decalb, meron niyang dalawang klase, no? So, decalb brown at saka decalb white. Ang average egg nito per year, guys, ay 330. Woo! So, almost every day nangingitlog itong mga decalb white or brown. Pwede ito sa mga cages, battery cages, pwede din itong free-range, no? So sa mga may malaking lugar, pwede kayong mag-alaga ng manok na hindi naka-cage, no? Mas maganda daw na happy yung mga manok kapag ka ito ay nasa free-range, no? O kaya naman, kung may mga kulungan ka na nakapalibot ng mga alambre, pwede mong pakawalan doon, pakainin, parang free-range na rin ang style nun. So 330 ang average egg niyan per year. So napakaganda ng production niyan. Ang peak production ng mga decalb white at decalb brown ay mga nasa around 96%.
No, so meron din na akong nabalitaan na nagha 100% din, depende yan sa iyong klase ng pag-aalaga. Ang minimum egg weight nila ay 60 grams, no. So minimum 'yon, ibig sabihin mas malaki pa yung iba diyan pagka nandoon na sila sa peak ng kanilang pangingitlog. So syempre, pag nagsisimula yan, mga piwi-piwi pa lang, extra small, small, pero pag nasa peak na sila ay pinakamababa niya na is 60 grams ang itlog, no. So ang 60 grams ay parang nasa large na yan, okay? So ang body weight ng mga manok pagka ito ay nangingitlog na, nasa singkad na ng kanilang pag pangingitlog, nagre-range ng 1.7 kilogram, no. So yan yung bigat ng mga manok. So puntahan naman natin yung Loman, no. Mayroon ding Loman brown at saka Loman white, no. Yung sa amin na breed is Loman at white lahat yung kinuha namin. So average egg per year nila is 320 to 325, no. So peak of production nila is 94 to 96 din. So medyo mababa yung low end niya. Hindi ko alam kung sa decal ay meron din silang range ng minimum at saka ito naman 94-96%. So maganda din na nagre-range ang peak niya ng 96%. So pagka mga 96%, hindi ka nalugi sa iyong pag-aalaga niyan. Siyempre, pagtaas ng production, paglaki ng kita, no. So minimum egg weight nila is 60 to 65%, hindi nagkakalayo sa decal breed, no. So pwede ang magaganda ding klase, malalaki ang itlog. Actually, yung mga jumbo nito is nagpo-produce sila ng tinatawag nating double yolk, no. Nagdo-double yolk sila. Ang body weight ng mga manok na to pagka ito ay nagpipik na, yung medyo healthy, malaki. Actually, yung mga manok namin, mga ganito ng kilo nito, 2 kilogram ang kanilang body weight. So malalaking klase ng manok ito. Mapapansin mo talaga na lumalaki talaga sila ng malalaki. So yan. The next thing na magandang klase din ng laying breed ng manok is yung Leghorn, no. So itong mga to is actually ginagamit din yata ito sa 45 days, yung mga Leghorn, no. So kasi malalaki din ito, tapos masasarap din ang karne nito. So average egg per year nito is 280 to 320. Medyo mas mababa sa decal white at saka sa Loman, no. Medyo mababa ang kanilang egg production per year, pero 280 to 320, it's not bad at all, no. So ang peak of production nila is 92%. Ayan, so 92% sila. Kaya pagka alaga kayo ng 100, ang pinaka-peak nila is 92 eggs ang per day, no. So yan. Ang minimum egg weight nila is 55 to 70. So nandun din sa range ng ang small nila ay ang pinakamababa nila is 55, tapos 70, mga ganun. Tapos medyo pag nagtatagal ng pangingitlog niyan, lumalaki din. Ang body weight nila ay 1.5 to 2 kilograms din. So pagka mga 1.5, huwag kang mag-alala, hindi underweight ang manok mo. Pagka 2 kilograms na, okay lang yan. Okay? Hindi overweight ang manok. So yan, yung Leghorn. Okay? So the last one natin pag-uusapan lang natin 4, no? 4 na klase ng manok na magandang klase ng breed para sa pangingitlog, no. So yung tinatawag nilang Bobcat. So Bobcat is ang average egg nila per year is 305, no. So medyo ito yung pinakamababang dami ng itlog na ipinoproduce ng isang manok dito sa 4 natin na manok na binanggit, no. So ang peak production nila 96% din, tapos ang minimum egg weight nila is 63 grams, no. So ang body weight nila is nagre-range yan sa 1.75 kilograms. So yon guys, ang 4 na popular laying breeds na meron tayo sa Pilipinas. Ang pinaka-popular dyan is yung Decalb, no. Napakaraming nag-aalaga ng Decalb white at saka Decalb brown. Marami din ang nag-aalaga ng Loman, no. So yan yung pinaka-popular. At saka yung Leghorn. Hindi masyado ako nakakarinig ng Bobcat, pero
napakaganda ding klase ng manok ito kung ang pag-uusapan natin is yung laying capacity nila. So guys, kung kayo ay naghahanap na at gusto nyong pumili ng mga manok na gusto nyong alagaan, decalb ang pinakamaganda, no? Kasi nasa 330 sila per year. Tapos yung Loman ang sunod is 325 per year. Tapos yung Leghorn 320, and then basically yung Bobcat is 305. So guys, yon, kung kayo ay naghahanap ng itlog at gusto nyo mag-alaga ng RTL, those are the choices na pwede nating gamitin o pagpilian sa ating pag-aalaga ng mga RTL chicken. Yan. So, guys, kung kayo ay may natutunan dito sa ating video, ay tulungan nyo naman ako na i-share yung mga videos natin at please subscribe to our channel kasi yung subscription nyo, yung comment ninyo, yung share ninyo, yung like nyo, nakatulong yan sa algorithm ng YouTube para na sa ganon is mai-recommend din ng YouTube yung ating mga video sa ating mga kapwa, mga RTL enthusiast, no? Sa mga mahihilig mag-alaga ng manok na katulad natin. Yun lang, maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod nating video. Bye-bye!